Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapangpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay di umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mula ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Syempre, don't forget to smile always mga kabayan, okay ba? So, before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, siyempre, i-greet muna natin po ang ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Maricruz Hernandez na nandyan sa North Carolina, USA. Happy birthday also kay Ma'am Brenda. Greetings are from Dennis Irabon. Happy birthday also kay Ma'am Milagros de Rilo. At saka belated happy birthday kay Tatay Wilson Hinobiagon and advance happy birthday kay Nanay Elizabeth Estimada. Again, happy birthday po sa lahat na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! So, isa po sa pag-uusapan mga kabayan, itong nagulat po, meron kasi tayong kababayan na OFW na kung saan merong ginawa mga kababayan na hindi maganda at marami po dito madadamay po na mga OFW. Yung mga repatriates mga kababayan, yes, maraming madamay dito. Kung ano yun, pag-usapan natin yan mamaya. So, pag-usapan rin po natin, alam niyo ba mga kababayan na meron na pong person of interest na natukoy dito ating kapulisan tungkol po sa pagkawala ng isang beauty queen na taga Batangas. Naalala ba natin yan? At saka alam nyo, doon po sa balita, nagbasa-basa ako sa comment mga kabayan, doon po sa isang news outlet. Sabi na, di ba nagpalabas po ng pabuya kung sino to makapagbigay ng informations tungkol po sa pagkakilanlan or saan dito or merong makapagbigay ng informations tungkol dito sa pagkawala po na isang beauty candidate na yung taga Batangas. 100,000 ngayong una mga kabayan. So the other day or 2 days ago, nagpalabas din po dito ng informations na magbigay sila ng 250,000 pesos, magbigay lang dito ng informations tungkol dito sa beauty queen makahabayan. Marami kasi dito nagsasabi or marami kong nabasa doon makahabayan na sabi nila 250,000 lang daw yung halaga ng ating buhay, isang buhay ng isang tao makahabayan. Di ba samantala, meron pong lately lang merong nawalan po dito ng malita, tsaka naghalaga po ng 50 million pesos ang nasa loob, yung value po ng luxury item sa loob. Di ba nagbigay ka agad ng 1 million pesos makabayan kung sino ito makapagbigay po ng informations at makapagsabi kung sino ang tao na yon na tumangay po sa malita na yon. Di ba 100 million pesos kagad makabayan? So sana man lang po dito sa ating government, sa gobyerno natin, kapag merong mawala dito na tao at saka pinaghanap po dito sa kapulisan natin, dapat bigyan natin ng malaki po rin po na halaga para ma-resolve kagad yung issue niya makabayan. Di ba? Correct ba si Sir Ivan? Siyempre, gobyerno, may budget naman niya makabayan. So, di ba, unlike doon sa isang milyonaryo po na negosyante, nakapagbigay kagad ng 1 million pesos, sana gayahan rin po yan ng ating gobyerno. At pag-usapan natin makabayan, tungkol rin po doon sa di ba, mayroong malita na nawala at sa ngayon nabalik na nga doon sa may-ari na nagkahalaga po ng 50 million pesos ang nasa loob, mga luxury items. Meron kasing vlog itong si Maharlika makabayan. Meron siyang post doon na kung saan parang stage lang daw ang nangyari na yon. Kasi meron silang kasabwat dito na isang attorney daw para daw i-promote ang negosyo ng isang negosyante, yung babae, yung may-ari po ng malita makabayan. Yung sabi daw doon, yun ang sabi ni Hitad, at saka sabi pa niya para lang daw itong para i-promote lang daw si Raffy Tulfo kasi tatakbo bilang presidente this year 2028 makabayan. So ang nangyari daw isang scripted lang. Yun ang sabi ni Hitad makabayan. Pero nung hinanap ko na ang kanyang vlog, abay tinanggal makabayan, dinilit.
Bakit niya dinilit yung yung kanyang vlog? Samantala parang sigurado siya doon sa kanyang sinabi mga kabayan. At saka doon pa nga sa kanyang vlog, sabi niya na ang sabi daw ng kanyang puting ahas, yung mismong asawa daw ang magbabalik ng malita na nawala or kinuha daw ng kanyang asawa mga kabayan. Yung taxi driver, siyempre nasabi niya yon kasi nakita niya sa balita mga kabayan, ginawa niyang tanga dito ang kanyang mga viewers. Di ba? Ipinakita nga doon sa sa Raffy Tulfo in action na yung asawa mismo ang nagbigay o nagbalik po ng malita na yun. So alam po yun ni Hitad mga kabayan. Ginawa niyang tanga ang kanyang mga viewers. So ngayon, tinanggal ni Hitad ang kanyang vlog mga kabayan. Natakot yata. Natakot kasi sabi niya parang stage lang or scripted lahat kasi ipinopromote po ng babae yung kanyang negosyo at ipinopromote ng dito Senator Raffy Tulfo bilang presidente this year 2028 mga kabayan. Natakot si Hitad. At saka pag-usapan rin po natin tungkol dito sa merong pasabog ang BJMP mga kabayan. Alam ba natin yung BJMP? Di ba lately lang or how many years ago na ba hindi masyadong napansin itong BJMP mga kabayan? Yung prisuhan pero meron silang ginawa ito na pasabog. Kasi nga from the previous administrations and the other pa na naging presidente mga kabayan, di ba binaliwala lang po yung BJMP? Dahil nga naka-focus kasi tayo dito sa Bucor na kung saan siyempre si Bantag mga kabayan, lalong-lalo na sa panahon po ni FPRRD, siyempre sikat si Bantag mga kabayan at saka hanggang pumasok po yung administration po ni PBM, naka-focus tayo dito kay Bantag dahil nga sa sa issue dito kay Percy Lapid, yung pinatay nga si Percy Lapid mga kabayan. Naka-focus tayo sa issue ni Bantag, kay Remulla, hanggang dito kay Katapang. So nabaliwala dito yung BJMP. So at least mga kabayan, sa panahon po ni PBM, may pasabog ang BJMP. Usapan rin po natin si Franz Castro kasi doon sa pagkaso ni Franz Castro kay FPRRD na baliktad siya mga kabayan. Siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong madaral ng bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo mag-start po ng ating balitaan, siyempre kakumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat makabayan ang hindi mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel, okay? At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok testing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, i-announce muna natin mga kabayan kung sino po yung nanalo sa ating question and answer kahapon. Di ba ang question natin kahapon kung sino po yung spokesperson ng ACG na sinibak na sa pwesto dahil nga nagkaproblema ang kanilang operation doon sa lending app dahil sa pagdala niya ng isang vlogger na si Rendon Labador. Ang answer mga kabayan, si Police Captain Michelle Sabino yung sagot. At ang unang nakasagot mga kabayan, si Dioro PH. Si Dior PH, siya po si mga kabayan, siya po si Sir Art. Actually nag-reply siya sa akin kasi mineses ko siya doon sa mga kabayan sa kanyang sagot doon sa comment. Pero late na po siya nag-comment sa akin. Saka late ko na rin po nabasa mga kabayan. Siya nga pala Sir Art, pasensya po kasi nung nag-reply na siya mga kabayan, tulog na aking asawa. So I promise you this morning matatanggap mo na ang iyong premyo. So nung tinanong ko kasi at saka hiningi ko ang kanyang GCash account mga kabayan, medyo late na kasi niya nabigay. So this morning, Sir Art, don't worry, masend ko sa iyo yung premium mo na GCash. Anyways, pangbili lang naman ng ilang kilong bigas yan mga kabayan. Okay, so siya nga pala, meron akong konting request mga kabayan sa ating mga viewers dito, mga solid viewers, sana hindi natin i-skip. Kasi may napapansin kasi ako na napakaaga nila na nakakasagot mga kabayan. Yes, napakaaga po. Kung napapansin ninyo na almost 30 minutes na sa ating vlog, doon ako
ako nagtatanong sa ating question, pero 15 minutes ago pala mga kabayan, meron na silang sagot. So I believe, dito lang para transparent tayong lahat, I believe na siguro in-skip niya kabayan. At saka pinuntahan niya muna ang aking question and after that, binalikan niya ang aking mga topic mga kabayan. Alam niyo ba, meron pong epekto yan sa ating video o sa ating vlog. Yes, totoo yan. Kasi policy ni YouTube na kapag mababa po ang ating average duration, kasi maapektuhan kasi mga kabayan ang ating average duration kapag i-skip natin ating mga video. So ang nakakaalam niyan, yung mga content creator lang po. Pero sa mga sa mga viewers natin, hindi nila alam. Pero alam niyo ba, kapag maapektuhan po yung average duration, maapektuhan rin po ang ating revenue. Totoo yan mga kabayan. So nagiging honest lang po si Sir Ivan. At saka maepektuhan rin po, hindi ho yan i-recommend po ni YouTube sa ibang mga account. So yan po ang problema kasi merong requirement si YouTube. Sana magiging fair tayo sa ibang mga viewers. Pasensya po. Kunding request lang ho yan ni Sir Ivan. Panoorin mo natin ang buong video hanggang maabot yun na yung ating question and answer. Sana doon na kayo sumagot mga kabayan. Okay lang ba? Kunting request lang yan ni Sir Ivan. Again, thank you so much sa lahat po na nag-participate sa ating question and answer. Siyempre today, meron pa rin po tayong question and answer mga kabayan. Okay? So, antabayanan po natin. So, una sa ating pag-uusapan mga kabayan, dito muna tayo po, i-feature muna natin ating kababayan na Pinay na nandun sa Israel kasi naging bayani siya dun mga kababayan. Talagang kabayanihan po ang kanyang ginawa kasi alam nyo ba, nung naabutan sila dito ng Hamas at saka talagang hindi niya pinabayaan ang kanyang inaalagaan po na mga kababayan, yung matanda na kasi caregiver po ating Pinay, ating kababayan na Pinay, hindi niya pinabayaan at saka binigyan niya ng pera yung Hamas mga kababayan para hindi sila mapahamak. Pwede palang ganun. Sana ganun lang po ang ginawa ng ibang mga kababayan natin, binigyan natin ng pera yung Hamas. At least ito'y napansin po ng government ng Israel at saka dito'y pinarangalan mga kababayan or kinalala bilang isang bayani doon sa Israel. So, for more details, let's watch this. Kinilala ng mismong Israeli government ang kabayanihan ng isang Pinay caregiver. Hindi niya iniwan ang kanyang inaalagaan at isinakripisyo pa ang kanyang ipon ng atakihin sila ng grupong Hamas. Ang kanyang kwento tinutukan ni JP Soriano. My God! My God! Kahit siguro hindi niya na-videohan mula sa bintana ng kanilang bahay sa Negev, Israel, hindi malilimutan ni Camille Gesalva ang tagpong ito noong October 7. Nandun yung mga terorista na sinusunog yung mga sasakyan sa parking. Parang mga dyan lang. Kasabay niyan ay narinig niya ang mga missile warning. Kaya agad niyang dinala sa bomb shelter ang inaalagaang Israeli na si Nitsa na 95 anyos na. Pero sira raw ang lock ng shelter. Pumasok sila from main door. Kinuha sila ng malaking bato. Then ipinukpok po dun sa main door. Ginugulo po yung bahay as in gulo. Ewan ko nung hinahanap nila. Tapos tabi lang po ng shelter. Nanginig na po ako doon. Inihanda na ni Camille ang sarili sa pagpasok ng mga Hamas sa bomb shelter. At minessage ang inang nag-aalala naman sa Nueva Ecija. Pasin na po yung picture ng anak ko. Hindi na ako makakasalita. Parang gusto ko makita yung anak ko. Yung bago ko i-close yung mata ko at mamatay na yung anak ko. Hanggang napasok na ng isang Hamas ang kanilang bomb shelter. Nangamba siya para sa natutulog noong si Nitsa. Yung lalaki galit na, yung mukha niya nagagalit. Sabi ko, sir, please, I'm so sorry. She's old, she don't know what she's doing. Please, no, be patient, like that. Kumalma. Inialok na rin ni Camille ang natitira sa kanyang ipon na ipapadala dapat sa pamilya sa Pilipinas. Kasunod niyan, at nang wala ng ibang perang nakita, lumabas din ang terorista. Ginano ko po talaga yung wallet ko, but not my cards and my passport because I need it. Pagka isang oras, may dumating ng sundalong Israeli na naglabas sa kanila. Habang tuloy nilang naririnig ang barilan nito at ng mga Hamas. Ang daming barilan, ang daming rockets sa paligid namin. Natumba kami, nadapa kami, pero we are safe. I feel na yung Diyos yung may nag-guide sa aming dalaw. May nag-guide po talaga sa amin nakakain. Yun yung pinaisip ko, hindi ko talaga akalain na mabubuhay pa ako. Then, we came from the Holy Land, Jerusalem. I feel so good.
Sa isang home for seniors sa Jerusalem, inilipat sina Camille at Nitsa ng Israeli government na nagpugay sa kabayanihan ni Camille sa pamamagitan ng social media. Kaya balita na sa media rito. Dito na rin nagdiwang ng kaarawan si Nitsa na regalo raw na maituturing ang pagkakaroon ng caregiver na gaya ni Camille. She says that's her prize and that's her gift. And she said, you're very good and you're wonderful. Ang kabayanihan ni Camille, kinilala ng Israeli Embassy. This is an amazing story of heroism. I think this is something that we really it's important for us to recognize and to really appreciate and to say thank you to her. Umulan din ng papuri para kay Camille sa social media. Kabilang na ang American actor at producer na si James Woods. Ganon po ang mga Pinoy mga kabayan, tsaka mga Pinay, hindi ho yan basta-basta nang iiwan. Asalan doon sa mga Pinay po na nang iwan mga kabayan na mga kanilang mga lovers. Siya nga pala dito pa sa ating Pinay na kinilala ngayon na isang bayani, Hans Salot yan, galing kay Sir Ivan. Siyempre, Hans Salot din po, doon po sa namatay natin na mga Pinoy mga kabayan, mga kababayan natin na siyempre hindi na iniwan ang kanilang inalagaan po na matanda kasi yung mga caregivers mga kabayan. So talagang hanga po diyan si Sir Ivan, di ba? So ganun tayo mga Pinoy, ganyan tayo. Anyways, pag-usapan rin po natin mga kababayan, next na natin, ito tungkol po sa sa nangyari dito sa kababayan natin nandun sa Middle East na siya po'y kasama dito sa repatriates mga kababayan. So nung papunta na sila doon sa airport dito sa I think Riyadh ba yata, hindi ko lang sure mga kababayan. Doon na sa airport, hindi na siya nagpakita doon kasi nung na-receive niya na ang kanyang ayuda na $200 ba, if I'm not mistaken, hindi na siya nagpakita doon sa airport mga kababayan, naglayas na po. So dito ang taga-OWA, ating gobyerno, galit na galit dito. Bakit niya ginawa? Kasi itong taong ito mga kababayan, ang kababayan natin na OFW, matagal po ito nagtambay doon sa shelter o sa OFW shelter. Pero bakit niya ginawa yan? But I have an idea, siguro mga kababayan, hindi natin alam, baka itong nasa isip ko, ito ang kanyang ginawa, kung bakit siya, baka ito ang kanyang idea, kaya siya naglayas mga kababayan. So for more details, let's watch this. Tumakas ang isang kababayan nating kasama sana sa grupo ng mga OFW na nirepatriate ng gobyerno mula sa Saudi Arabia noong Sabado. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Kulang ng isa ang dapat sanay 75 distress OFWs na nakauwi sa bansa mula Saudi Arabia nitong Sabado. Sa airport pa lang daw ng Saudi, nawawala na ang kababayan nating si Mark Dave Papa. Hindi na nagamit ang biniling plane ticket para sa kanya. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, biglang tumakas palabas ng airport si Papa matapos niyang matanggap ang $200 na ayuda. Unfortunately, itong si Mark Papa, hindi kinuha yung ticket niya pagdating sa airport. Nirescue yan ng OWA eh. Nakita ko na-meet ko pa yan eh. Naka-hoodie-hoodie yan eh, nung nandun ako sa Riyadh. Kaya lang, takip ng buka. Pinaghahanap na ng OWA si Papa dahil sa peligrong haharapin niya bilang undocumented immigrant sa Saudi. 2 buwan na kasing paso ang final exit visa niya. Ayon pa sa OWA, may personal na problema si Papa kaya humingi ito ng tulong sa ahensya. Katunayan, simula pa July 13 ngayong taon ay nasa shelter na ng OWA si Papa. May sulat pa nga ito ng pasasalamat sa pananatili niya ng higit 3 buwan sa shelter. Wala pang detalye hanggang ngayon ang ating gobyerno sa kinaroroonan ni Papa. Para sa OWA, kailangang repasuhin ang patakaran sa pagbibigay ng pera sa mga nire-repatriate na OFW bago pa man sila makauwi sa bansa. Kung nakauwi, tsaka mo bigyan. Total, dito rin naman sila gagasta eh. So bilang po isang OFW dito sa Saudi, almost 8 years na rin dito si Sir Ivan. Saka base po sa aking experience mga kababayan, yung mga ganyan kasi, kapag makakita na sila dito ng pagkakataon at baka mayroong tumawag sa kanya mga kababayan, na sabi niya, pre, yung kumpanya namin dito naghahanap po ng workers. Baka gusto mo, ipakilala ka dito sa kanilang owner mga kababayan ng company. So baka ganun po yung nangyari, hinire siya. Kasi marami dito mga undocumented
undocumented po na mga kababayan natin. Nakikita ko nga minsan o namimit ko minsan mga kababayan kapag magpunta-punta ako doon sa area po ng tambayan ng mga Pinoy. Meron doon, saka alam nyo kapag ganyan, delikado kasi yan parang palikulingon ka mga kababayan. Kasi kapag malaman po ng kapulisan dito na ikaw po undocumented, naku, makukulong ka mga kababayan. Ilang years pa naman ang kulong niyan dito at saka pag mumultahin ka rin po. Yan ang problema kapag undocumented po ang isang OFW. And I think maybe malaking posibilidad yun po ang nangyari mga kababayan. Kinuntak siya ng kanyang kaibigan. Baka meron pong available na slot sa kanyang pinagtatrabahuhan. So after that, ang kanyang employer na ang bahala sa kanya mga kababayan. So ganun ba? Pero dito kasi maraming nadadamay dito ng mga OFW. Maghihigpit na dito yung OWA o yung agency natin na nandito po sa Saudi Arabia mga kababayan. So dito tayo, punta na tayo sa ating next na topic mga kababayan. Yung tungkol dito sa pagkawala ng isang beauty queen ng taga Batangas. Di ba nawala siya mga kababayan? At saka nagbigay dito ng pabuya ng 100,000 kung sino to makapagbigay ng informations hanggang sa umabot po na 250,000 yung pabuya. Ngayon, kahapon mga kababayan, meron ng lead ang ating kapulisan. Person of interest na isang pulis. So, for more details, let's watch this. Leia, may relasyon ba itong beauty queen na si Catherine Camilon dito sa sinasabing person of interest na isang pulis? Magandang tanghali sa Bernard. Base nga sa inilabas na ulat ng PNP Calabarzon, padala ng mensahe sa kapatid ni Catherine, ang mismong kaibigan ng pulis na siyang itinuturong na persons of interest na nagsasabing mayroong relasyon ang pulis at ang beauty queen na si Catherine Camilon. Ang pulis din daw ang nagbigay ng sasakyan kay Camilon at ito rin ang katagpo ng dalaga noong October 12 o noong araw na ito ay mawala. Kaugnay nito inilipat na ang pulis sa Police Regional Office Calabarzon sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit matapos nga itong ituring na person of interest. Sinabi ni General Lucas ang Criminal Investigation and Detection Group 4A na ang mangunguna sa investigasyon habang ang Internal Affairs Service 4A naman ang siya magsasagawa ng administrative investigation sa police. Ayon naman kay PNP Chief Police General Benjamin Ojeda Jr., hindi sila mangingiming tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na gumagawa ng katiwalian. Balik sa iyo, Bernard. Leia, may naibigay bang initial na impormasyon ng PNP kung ano yung mga posibleng anggulo ng dahilan ng pagkawala nitong beauty queen? Lahat daw ng anggulo, Bernard, ay titingnan itong Philippine National Police. At sinabi kanina ni Chief PNP nang matanong namin dito sa press conference na mag-uusap pa lang sila nitong Regional Director ng Calabarzon na si General Lucas at doon niya itatanong itong mga karagdagang detalye. At hindi sila nagbigay ng iba pang detalye kung ano ang rango nitong pulis, kung saan ito naka-assign. At ang sinabi lamang sa pahayag na ibinigay naman ni General Lucas kagabi ay ito ay nandoon na sa Camp Vicente Lim habang hinihintay naman nila ang approval ng COMELEC dahil bawal nga maglipat ng mga personnel ngayon habang nasa election period tayo kaya para masiguro lamang na magiging available ito sa isasagawang mga investigation ay inilipat ito pansamantala sa Pihaw sa Camp Vicente Lim. Well, yung person of interest natin is a lieutenant colonel, no? He was previously assigned with the Batangas Provincial Police Office. Tukoy na ng Police Regional Office 4A ang person of interest sa pagkawala ng Miss Grand Philippines candidate Catherine Camilon. Ayon kay Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, isa itong pulis sa may ranggong Police Lieutenant Colonel na dating nakatalaga sa Batangas Provincial Police Office. Sinabi ni Police Brigadier General Lucas, may hawak silang mga ebidensya na nagtuturo kay Lieutenant Colonel. Kaya tayo nagkaroon ng person of interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung huling kasama nitong si Miss Catherine, base na rin sa text messages at base na rin sa nakuha natin sa ACG na palitan nila ng text messages doon sa isang kaibigan niya. Sa ngayon, ang Criminal Investigation and Detection Group na ang hahawak sa investigasyon sa pagkawala ni Camilon. Kasama sa aalamin ng mga investigador ang sinasabing may relasyon ng dalawa at ito ang tatagpuin ni Camilon noong araw na ito ay mawala. Well, according dito sa mga na-interview ng mga
investigador. Itong person of interest natin ay merong relasyon, no? Kaya nga sila yung huling magkasama nung araw na yun. Tinitignan nila kung kailan sila unang nagkita, saan sila nagkakilala. Kasama po ito sa investigasyon na ginagawa ng mga investigador natin. Bukod kay Camilon, hinahanap pa rin ng pulisya ang sasakyan na umano'y ibinigay ng pulis kay Camilon. Bukod sa CIDG, magsasagawa rin ang investigasyon ng Regional Internal Affairs Service dahil sa sinasabing mayroong asawa ang pulis. Of course, merong liability dahil nga meron siyang asawa, and the RIAS, yung Regional Internal Affairs Service natin, ay mag-iimbestiga rin para sa admin case nitong PON natin. Hindi naman kukonsintihin ng pamunuan ng PNP sakaling mapatunayan na may kinalaman ng pulis sa pagkawala ng beauty queen. We will not tolerate any wrongdoings. As you have seen in the past, yung mga police officers na involved, nasasaktan kami. But we have to, although we treat our members as a family member, but it doesn't mean that we have to tolerate kung may kalokohan sila. We will not hesitate na tatanggalin sila sa trabaho pag kinakailangan. Simula noong October 23 ay hawak na ng Calabarzon Police Regional Headquarters Holding Accounting Unit ang Police Commission Officer na itinuturing na person of interest. Si Camilon ay huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas bago ito mawala noong October 12. Ito ang problema kapag merong bawal na pag-ibig, mga kababayan. Kapag alam nyo, advice lang konti sa ating mga kababayan. Kapag kapag meron na tayong partner, dapat magiging tayo yung hindi tayo gawa po dito ng mga kalokohan. Dapat tayo yung loyal sa ating partner. Loyal tayo dapat, pero kapag mayroong bawal na pag-ibig, illegal na pag-ibig, mga kababayan, ganyan kasi yung mangyayari, di ba? Pero sana po, ipag-pray natin si Beauty Queen na buhay pa, mga kababayan. At saka dun nga, talagang binatikos po ng ating kapulisan, or yung hindi kapulisan sorry, yung yung nagbigay po ng pabuya tungkol dito sa babae na kapag makagbigay dito ng pabuya na 100,000 pesos, ibibigay nila hanggang umabot po ng 250,000 pesos. Pero bakit daw hindi ginaya yung tungkol doon sa isang negosyante, mga kababayan, na isang malita lang, tsaka siyempre bagay lang naman yun. So kapag buhay po ang ang nakataya dito at kailangan talaga na marsolba kaagad yung problema na yan, dapat lakihan na natin ang ating pabuya. Di ba? Dapat ganyan, mga kababayan. Agree ba kayo, Sir Ivan? So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. Ito na pong ibig kong sabihin na meron pong pasabog dito ang ating BJMP. Meron sila nakuha ito na kontrabando, mga kababayan, na halos umabot po ng 40,000 pieces lahat. Alam nyo, from the previous admins and the previous admins pa, binaliwala kasi yung BJMP, mga kababayan. So, di ba, wala itong masyadong narinig po ng mga balita noon tungkol dito sa mga kontrabando. Pero at least sa panahon po ito ni PBM, talagang natin, sineryoso na ngayon yung BJMP, mga kababayan. At marami silang nakuha dito ng mga kontrabando. For 1 year only, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Libo-libong kontrabando ang nasabat at sinira ng BJMP ngayong araw. Kaugnay niyan, humingi naman ang ahensya ng karagdagang kagamitan sa kanilang pasilidad upang tuluyang maharang ang mga iligal na bagay sa loob ng kulungan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe, exclusive. Pinagwawasak ng Bureau of Jail Management and Penology ang libu-libong mga kontrabando na nakumpiska nila sa loob ng mga kulungan sa National Capital Region. Higit 200 cellphone at libu-libong stick ng sigarilyo ang pinagpupukpok at sinira ng BJMP NCR ngayong araw. Ang mga nasabing kontrabando, kanilang nakumpiska sa mga kulungan na nakasiksik sa kisame, sahig at iba't ibang lugar sa selda. Ito rin anya ay kabuoang bilang ng nakumpiska nila sa loob ng 1 taon. That is from October of 2022 until this October 2023. Actually, isa kasi yan sa mga naidagdag din sa mga programa na isinasabay sa pagdiriwang ng ating National Correctional Consciousness Week. Usually, yung mga jails natin, merong according sa mga na-conduct investigations, ay pinapadaan din sa ating mga over the backod. Minsan, some other personnel na actually may mga nakasuhan na rin, na sinusubukan natin na hindi na masundan yung mga ganung pamamaraan.
Aminado ang BJMP, kulang pa rin sa kagamitan ang mga pasilidad para maharang ang mga kontrabando na pinupusli sa mga kulungan. Kaya naman ngayon, plano na nilang maglagay ng mga X-ray at iba pang scanners para mas mabilis na makikita ang mga kontrabando. The best way siguro is to provide yung mga technology na advanced din tulad ng mga scanning, yung mga body scanning machine or yung imaging X-ray device. Siguro yung ginagamit sa airport, kung ganyan siguro makikita, yung mga pumapasok sa gamit, makikita na, lalong-lalo na ang droga. At yung mga personnel naman ay sana makiisa rin na sa pagsugpo ng illegal contraband sa jail. Dahil kung sila rin ang mahuhuli at kasabwat, intiisipin nila na may mga pamilya rin sila na kung nawalan sila ng trabaho dahil sa illegal na gawain sa jail, ay maapektuhan din po ang kanilang mga pamilya. Sa darating naman na hatol ng bayan dahil makakapasok ang COMELEC officers sa loob ng mga kulungan para sa isasagawang botohan, tiniyak ng BJMP doble ang seguridad nila at may mga protocol din na ipatutupad para masiguro na walang makakapasok na kontrabando. O, di ba? Ganyan ba yung weak na president, mga kabayan? Tumino yung yung dyan sa... hindi tumino. Talagang nagtrabaho sila itong ngayon, mga kabayan. Yung police natin dyan sa BJMP, yung mga bantay natin. Kasi nga, panahon na ni Marcos, panahon na ni PBM, mga kabayan. So, dapat gano'n na po lahat ang ating mga membro, mga kapulisan, tumino na lahat, mga kabayan. Okay, so pag-usapan muna natin, naalala nyo ba? Naalala niyo, mga kabayan, si Evangelista, yung spokesperson po ng Department of Agriculture, yung nagkaroon dito ng issue sa parang overpricing yata ng onions yung sinupply niya doon sa Kadiwa store, mga kabayan. Naalala ba natin si Evangelista, yung si Asik Evangelista? Alam niyo, tinanggal siya ngayon, mga kabayan, or siya po sinibak sa serbisyo dahil po, di ba, sinuspende mo na siya kasi nga undergoing po yung investigation tungkol doon sa alleged na overpricing po ng onions. So ngayon, meron na pong desisyon yung ombudsman. So ayon sa balita, mga kabayan, onion deal maanomalya, DA Asik Evangelista sibak sa serbisyo. Yan po ang sabi ng ombudsman, mga kabayan. So para malaman natin yung konteksto, mabasahin ko lang po yung ating balita, mga kabayan. Inuutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Department of Agriculture or DA Assistant Secretary for Consumer Affairs Christine Evangelista kaugnay ng umano'y maanomalyang pagbili ng sibuyas para sa Kadiwa Store. Sa desisyong ikinalat sa mga mamamahayag nitong Biyernes, binanggit ng Anti-Graft Agency na napanunayang nagkasala si Evangelista sa reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Dahil dito, hinatulan ito ng ombudsman ng pagkakatanggal sa serbisyo. Matatandaang pinatawan ng 6 na buwan na suspension si Evangelista nitong Agosto dahil sa paglabag sa Republic Act 3019 at Procurement Law na nabunsod ng kakupusan ng supply ng sibuyas sa merkado at umano'y pagmanipula sa presyo at questionabling pagbili ng sibuyas sa Bonina Multipurpose Cooperative. So, alam nyo, yung mga ginagawang hindi maganda, hindi talaga yan matatago, mga kabayan. Pero alam nyo, ipinahiya na naman dito yung Department of Agriculture. At sino ba dito yung Secretary, mga kabayan? Si PBM. Siya po dito, siya na po ditong pagbuntunan dito ng mga pamabatikos ng mga anti-Marcos kasi nga si Evangelista, kanyang Assistant Secretary, mga kabayan. Diba? May nakita nga ako na nag-vlog ngayon o kanina, before ako nag-vlog, mga kabayan, ang kanyang title sa kanyang captions, Bata ni Marcos or Bata ni Bongbong tinanggal sa pwesto. Abay, sabi pa niya, mga kabayan, baka damay daw si PBM. Madamay ba si PBM? Siyempre si PBM ayaw niya ng mga anomalya, mga kabayan. Kaya sakto lang po dito at talagang at sumang-ayon sa dito sa desisyon po ng ombudsman na tatanggalin na sa serbisyo itong si Evangelista kasi nga siyempre ang kanyang ginawa, kaabayan, personal niya na ginawa yon. Siyempre mapagkaukok siguro sa utak at gusto dito ng mga ginagawa na hindi maganda, mga kaabayan, parang gusto lang yung easy money. So ayaw na ayaw po ang ating presidente si PBM sa mga ganyan, mga kaabayan. Seryoso po ang ating presidente na linisin po ang lahat ng ahensya. Hindi lang po sa Department of Agriculture, mga kaabayan,
kabayan. Lahat po ng agency sa gobyerno, seryoso sa PBBM na yan po'y lilinisin talaga. So dito okay lang po na tinanggal sa pwesto itong si Evangelista kasi hindi siya mapagkakatiwalaan mga kabayan. Parang familiar sa akin yung ganyang mga ginawa. Meron yan parang si ES yata yun. Di ba? Familiar mga kabayan. So, yung mga ganyan mga tao, hindi sila nababagay sa gobyerno natin kasi sila ay corrupt mga kabayan. Di ba? So, anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Also, thank you so much ating mga silent viewers na nakita ko na nagko-comment sa ating mga vlog mga kabayan. So, isa naman natin ang ating mga channel members, sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Posong Inami, Osis Queen, Fiz Calante, Russell Terowell, Biabi Bar, Melgers Homes, and hi to all the Pindot likers and Pindot warriors. And hi to Ma'am Jima Franco Jamin Ramirez. Nandiyan po si Jimizo LV, John Guinness, Erenio Talusig, Lenny Del Rosario. Hi to Jelen Quezon. Nandiyan po si Jeriel Tolin and Jimboy Tolin of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor of Tansa, Cavite. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Jaja, Mami Lut, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Froilan De La Cruz from Queens, New York, to Nevelia from Santa Mesa, Manila. Hi to Girly, bahay ni AJTV from South Korea, SP and Boy Budob Duban. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Amy Joaquin, and nandiyan po si Erkson Tesmo Vlog from Kuwait. Hi to all the members of INC. Shoutout daw sa mga taga-barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and shoutout to Ma'am Maria, Cristina Fernandez, Rose Guevara, Maite Baisa, and OPM Labsong Sanchez. Mga kabayan, ipapakita ko na naman sa inyo yung segment na kung saan magbigay sa atin ng advices at saka opinion si attorney. Yung segment natin na karaniwan nating ginagawa, hindi natin alam ay bawal pala yan at illegal yan sa batas mga kabayan. Okay? So, for more details, let's watch this. Ano naman to kapitbahay na to? Siga ng siga. Ka-istorbo yung uso. Ano bang masama sa ginagawa ko? Naglilinis lang naman ako. Kasi makasakit na sa dibdib yung pagsisiga mo eh. Attorney Malibe, pagsisiga ko, legal ba to? Ang pagsisiga ng dahon at basura kahit sa iyong bakuran ay ipinagbabawal ng batas Section 48, Paragraph 3 ng Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act. Ang tawag dito, open burning of waste o pagsusunog ng basura kahit sa loob ng bakuran ay isang krimen. Ang mga gumagawa nito ay maaaring makulong ng 1 araw o magmulta ng hanggang 1,000 piso. Ano ang pwedeng gawin pag nagsisiga ng dahon at basura ang inyong kapitbahay? Pwede mong i-report sa barangay o sa pulisya para puntahan ang kapitbahay mo na nagsusunog ng mga basura o dahon sa kanyang bakuran dahil labag ito sa batas. Attorney, paano kung kasambahay nagsisiga at sumusunod lang sa utos ng kanyang amo? Sino makakasuhan? Parehas silang makakasuhan. Yung kasambahay na nagsusunog ay principal by direct participation at yung amo na nag-utos sa kanya ay mananagot din. Ito naman ay principal by inducement. Pwede ba gamiting depensa ang good faith? Dahil sa madami ng basura at hindi ito nakokolekta ng gobyerno, kaya sinunog na lang. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang good faith ay hindi magagamit na depensa dahil ang Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act ay special penal law o mala prohibita. Ibig sabihin ay bawal kahit na ano ang iyong dahilan sa pagsusunog ng basura, ito ay labag sa batas. Pero may tanong ko mga kabayan, sino ba dito mga taga-probinsya?
Di ba palagi yung ginagawa ng mga kababayan, lalong-lalo na kapag maglilinis sila sa mga bakuran, sinusunog nila yung mga dahon-dahon dyan o yung mga mga kababayan, yung mga basura. Baliwala na naman, bakit hindi sila sinisita doon ng gobyerno natin? Di ba? Karaniwan ho yung ginagawa dyan sa sa probinsya natin. Doon sa amin mga kababayan, kitang-kita talaga eh. Pero anyways, hindi ko lang sure mga kababayan kung alam ba ito ng ibang natin, yung mga official natin dyan sa LGUs. Di ba? So bawal pala yan at pwede pala natin yang isumbong po sa gobyerno natin. Di ba? So anyways, at least alam na ho natin. Now you know. So dapat tutok lang tayo dito sa sa ating segment para marami tayong alam mga kababayan. Okay na, so ito na po ang ating question for the day. Bill easy na mga kababayan. So ating question po, ano ang pangalan ng Facebook account na inilunsad ng PCO or Presidential Communications Office tungkol dito sa kontra-fake news mga kababayan? Bagong Facebook account ay pinakita ko kahapon at saka doon rin po sa, alam niyo na, nadaanan niyo na po sa ating screenshots. Ito ay pangalan po ng bagong programa ng PCO at kabilang dito, kasama dito yung mga journalists at saka dito rin po sa mga social media accounts ng mga owners or yung mga representatives para malabanan po yung counter-fake news ng mga vlogger at ng mga journalists mga kababayan. So ano po ang pangalan ng Facebook account na inilunsad ng PCO? Okay, so paunahan lang tayo mga kababayan. So, di ba, napaka-easy lang po ang ating question and answer. Anyway, katuwaan lang ho yung mga kababayan. So, yung katuwaan natin, at least meron na pong konting premyo, makabili rin po tayo ng ilang kilo na bigas mga kababayan na may kasama pang ulam. Okay, so before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan, isa naman natin si Ma'am Divina Dicuatin, Len Gonzales, Teresita Tumalawan, Jima Ramirez, Salvador Jr. Banaria from Iriga City, hi to John Hamusin, Berge Estrella, Sue Nabaluna from La Union. Nandiyan rin po si Ma'am Maria Midasiplon, Julie Mirano, Leonardo Steliero, Delia Kabuag from Singapore. Hi to Perla Crisostomo from Daly City, California. I-share po natin sa Ma'am Emmy Sarino, Ninita Floro, Pinky Abistano, Romana Agata Sapon Manuel, and hi to Bergie Onggang, DDO, Nonon Floren Hills, and hi to Erica Mapagmahal. Mga kabayan, dito na po tayo sa issue tungkol ito sa pagkaso ni Franz Castro kay FPRRD. Pwede dito mabaliktad si Franz mga kabayan. So, para malaman natin ang buong detalye, let's watch this. Wala namang misteryo na kay Franz Castro, 'di ba? Yung pagsampa niya ng kaso sa MTRCB na para tanggalin yung yung gikan sa masa, no? Wala nang misteryo sa ginagawa ni Franz Castro. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala na natin kung sino siya. Ginagawa niya 'yan dahil utos 'yan ng Central Committee at isa siyang operatiba. Walang utak 'yan si Franz Castro. Ang utak niya ang Central Committee. Yan ang inutos sa kanya, yan ang gagawin niya at saka pag tinanggal mo yung programa na 'yan, mas gagaang ang buhay nito mga komunistang teroristang ito. Kasi bakit? Kasi si PRRD kilala nila kayo. Tungkol sa comment ni Congressman Pulong Duterte, ang sagot ni Attorney Sal Panelo, very simple. Una, hindi ka po pinangalanan ni Pangulong Duterte Franz Castro. Ang sinabi niya, itong si Franz. Ikaw ba si Franz Castro? Marami namang Franz, sabi ni Attorney Panelo. Pero binigyan niya ng context. Itong sabi ni Pangulong Duterte, ikaw Franz, at ang mga komunistang ito, gusto ko kayong pagpapatayin. Ang sinabi ni Atty. Sal Panelo, kinukumpirma mo ba, Franz, na ikaw itong Franz na komunista? Kung kinukumpirma mo, then you are that. Pero granting na kinukumpirma mo na ikaw si Franz, na walang apelyido na binanggit si Pangulong Duterte, na ang gusto niyang tumbukin ay mga kalaban ng gobyerno at estado na mga CPP, NPA, NDF. Ang tanong, do you confirm, Franz, that you are CPP, NPA, NDF, for you to allude to yourself na ikaw ang tinutumbok ni former President Duterte? May punto doon si Atty. Sal Panelo. At pangalawa, ma'am, dinagdag niya. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, I want to kill them. That is an expression of desire. That is not grave threat. Matuto ka muna sa abogado, Franz Castro. Pero sabi ni Atty. Sal Panelo, siya na rin ang sumagot. Alam ito ng mga abogado nila. Yes. Pero bakit nila ginagawa? Para magpropaganda. Para manggagulpi di gulat at mapag-usapan sa media. Thank you. Sino ba yung mga abogado niya? Ang abogado niya, ma'am, ang isa nakita ko doon si... Walang pinalalunan kahit na ano. Kung ibang abogado pa nagsalita, itong si Attorney Tony Lavinia ay magaling to magturo.
Pero hindi pa daw ito naka-appear sa korte for a trial. Nandun For siya, real? nandun siya hawak ng placards in support sa kay Franz Castro. Hindi ko alam kung siyang abogado. Pero ang sigurado kami, Ma'am Lorraine Bader Franco, ang abogado ni Franz Castro dito, galing yan sa National Union of Patakas Lawyers. Mga tagapagpatakas ng NPA. Mga abogado na sila mismo bahagi ng CPP, NPA, and DNP. Lahat ng members ng NUPL ba, Eric, ay CPP? Hindi po, ma'am. Ang pamunuan lang. Okay. Yung mga core leaders at core organizers. Yung iba hindi nila alam. Yes. Yung mga abogado nila na mga CPP na konfirmado natin by knowledge and experience namin, si Olalia, si Colmenares, si Sarate, Soltaule. si Soltaule, si Pastores. Conte, si Pastores, yan, si Jobert Pahilga. Ang Hello, mga yan, Jobert. kumpirmado yon. At may iba pa sa ibang mga regions and provinces. Ano yung underground nila, Ang underground nila ay lumaban. Lupon ng mga manananggol para sa bayan. Ito po ay designated terrorist organization. Part ito ng National Democratic Front at nagre-recruit para sa at sumusuporta sa NPA. So sa loob ng NUPL, may lumaban. May punto si Atty. Sal Panelo, an expression of desire is not equivalent to a commission of crime. Alam mo ba yun, Franz Castro? Magkaiba ito na dinukot niyo mga bata sa Talaingod. Yes. Binitbit niyo at dinala niyo without ng consent at permit ng mga magulang at ng tribal community leaders sa Talaingod. Yun talaga ay pasok na pasok sa banga ng kidnapping. At saka at saka, I'm sorry, at saka isa pang krimen, no, na ginagawa ni Franz Castro, yung suporta na binibigay niya sa CPP, NPA, NDF, that's a gross violation of the anti-terrorism law. Yan ang trabaho ni Franz Castro. Yan ang totoong krimen. Hindi yung sinabi mo lang. Tsaka, syempre, gusto natin bigyan din ka Eric, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, nasa politika ka eh. Bawal ang balat sibuyas dyan. Ay, nako. Diba? Yes. Ikukumpara mo sarili mo kaya sa ating nakaraang Pangulo, Pangulong PRRD. Dati nga, halos walang habas na pagsasampa ng iba't ibang paghuhusga ng kaso mula sa drugs, corruption, everything. Nagsampa ba siya ng kaso? Never niya ginawa yun dahil politiko siya. Dahil alam niya ang kanyang katayuan. Ikaw alam mo. Tama. Diba? Ang masaklap dito ka, Eric, ang kanyang pinaninindigan ng kanyang tayuan is yung kanyang nakaraan na naging kidnapping na kaso niya eh. Pending ito ngayon, ha? Pending pa yun. Oo, at hindi natin alam bakit natulog ito, ma'am. Child abuse, kidnapping. Yung kidnapping yata na-dismiss na. Hindi pa. Hindi pa ba? I'm not so sure. Na-downgrade no? into abduction. Yeah, okay. I'm not Na-downgrade so into sure. abduction. Pero tuloy-tuloy pa rin yung trial dahil dun sa ginawa niya na pagdukot ng mga 14 na mga menor na walang paalam sa mga magulang at sa tribo. Silang dalawa ni Saturo Ocampo at may isa pang staff nila. And by the way, kung bakit ito natulog, kasi nag-motion sila to transfer venue. So parang hindi pa na-actionan ang motion to transfer venue, so the trial cannot proceed kasi may pending motion. So yan ang laro nila, Eric. Yes, no? Yan ang laro i-delay nila. May punto pa din si Atty. Sal Panelo na magandang sinabi niya. Aminin mo muna na ikaw itong Franz na binabanggit. Pero di ba sa pag-file niya ng case na yan kay PRRD against the former president, inamin niya. Inamin niya na siya yun, na ikaw pala yung komunistang yun, no? Na hindi naman namin kailangan ng alam naman namin kung sino ka. Franz ka. Alam na ng buong Pilipinas kahit yung ano. Diba? Agad-agad. Kahit yung mga aso ko, alam niya kung sino si Franz Castro. No? Yeah. Hindi lang yun ang ginawa niya, mga kababayan. Pakinggan niyo ito, Nagsampa din siya ng reklamo sa MTRCB. At sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas para ipatigil ang programang Gikan sa Masa para sa Masa at disiplinahin ng SMNI for airing that kind of program. Your reaction muna dito, Brother Franco, before kami mag-comment. Alam mo ka, Eric, syempre, alam naman natin ang ating nakaraang Pangulo, di naman natin may didinay yan na ganyan talaga ang kanyang pananalita. Pero nakikita mo naman ka, Eric, at sibilyan na lang din ng ating Pangulo. Pero ngayon ka, Eric, nakikita mo kung paano niya ina-analyze yung mga bagay na kung saan ito yung pangangailangan ng tao eh. Malinaw to, hindi naman to paninira eh. With all of his good intention informing all the Filipino people about the reality that is happening, especially ang pinupuntirya ng ating former president is teroristang grupo. Anong nagpapabagsak sa gobyerno. Oo, anong mali doon ka? Kaya hindi ko makita mali dito eh. Dahil kalaban mo, yung kalaban ng gobyerno. Correct. Yun ang number 1 na kinakalaban mo. Diba? Kaso lang, ang masaklap dito, nadadawit ang iilan na malinaw na may sumusuporta kasi ka, sa likod Eric. nila. May parang tila bumabackup ka, Eric. Ayun yung medyo
Kaya hindi natin maiwasan na may tatamaan din na iba. Dahil kung ikaw, hands off ka, wala ka dyan, walang connection dyan, malinaw naman, alam na mga Pilipino yan at matatalino na tayo. Ma'am, your take on that. Wala namang misteryo na kay Franz Castro, 'di ba, yung pagsampa niya ng kaso sa MTRCB na para tanggalin yung yung gikan sa masa, no? Wala nang misteryo sa ginagawa ni Franz Castro. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala na natin kung sino siya. Ginagawa niya 'yan dahil utos 'yan ng Central Committee at isa siyang operatiba. Walang utak 'yan si Franz Castro. Ang utak niya ang Central Committee. Yan ang inutos sa kanya, yan ang gagawin niya. At saka pag tinanggal mo yung programa na 'yan, mas gagaang ang buhay nito mga komunistang teroristang ito. Kasi bakit? Kasi si PRRD kilala nila kayo at wala siyang filter, sasabihin niya kung sino kayo. Parang kami. Kasi yun ang kailangan ng Pilipinas para mawasak na itong teroristang organisasyon ito na puro panlilin lang ang ginawa sa Pilipinas. At saka akala ko ba, Franz Castro, human rights defenders kayo? O hindi nyo ba alam na yung freedom to express ourselves is a law above all others? Bakit ninyo binubusal-sala ng SMNI? Yes. Alam niyo kung bakit? Kasi nagsasabi kami ng totoo at hindi kami natatakot sabihin kung sino kayo. At tinatamaan kayo at naapektuhan ang inyong recruitment, fundraising, alliance building, maneuvers, infiltration, all of these are being exposed. At Eric, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil kasi mga anak na namin ang kinukuha ninyo. Hindi kayo tumitigil. Mas lalo kaming hindi titigil sa pagdepensa at pagprotekta ng mga anak namin. Franz Castro. At hindi kami titigil na araw-araw kaming mananawagan, magsusumamo at mag-aapila sa Anti-Terrorism Council. Araw-arawin namin yan na ikaw, Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Teddy Casino, and all that we can identify, Carol Araulio, ay nananawagan kaming i-designate na kayo as terrorist individuals promoting, sponsoring, abetting, and encouraging the conduct of terrorism by designated terrorist organization in the entire world, the CPP and the NPA, now including the NDF. Pipigilan nyo ba kami parang gawin yan? No. Karapatan namin yan bilang mamamahayag at tungkulin namin yan sa mamamayan. Kaya ayaw nyo ang SMNI mag-operate. Ayaw nyo ang labang kasamang bayan. Tsaka Eric Franco, na nakita ko, grabe talaga yung paninira na ginagawa nila sa gobyerno ngayon na pinag-aaway-away tayong lahat. So yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, alam namin na madalas kaming nagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo nang magabayan kami sa tamang landas, sa landas ng katuwiran at pag-ibig. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM